So guys, nandito po ako ngayon sa Caltrain, Magabang po. Na-miss namin yung, tatlo kami na-miss namin yung, yung train. Pagdating namin sa taas, nakaalis na yung train. Kung nakita siguro kami tumatakbo, baka hindi mo na yun tatakbo. So, nandito ako sa, sa may Caltrain na, pero tingnan po yun sa araw. Maganda yung araw po. So, anyway po, ay nandito ako sa Caltrain. I-update ko na po kayo ngayon sa aking buhay sa shelter. Ang buhay ko po sa shelter ngayon, up and down. Up and down. So, yung mga una pong nakilala po sa shelter ay wala na po sila. Nagiging kaibigan ko sila po, pero wala na sila ngayon sa shelter kasi pinaglilipat na sila or pinap-accept na po. Yung iba nakahanap na po ng bahay, tapos yung iba naman ay wala pa. So dito po tayo kasi may po dito, may lilim, at dito ako palagi ng train kasi dito mas maliwanag po. So yung buhay ko po sa shelter ay nagiging may iba po ngayon yung mga tao dyan sa shelter, mga bago, at yung iba po hindi po sila friendly. May mga problema po sa kunti lang marinig sa iyo, gagalit na kung hindi mo pa mapagsabihan po. Ang karamihan po dyan may mga ibang lahi po na hindi po taga rito sa California. Pumunta lang po dito sa California kasi ang California po, maganda po ang mga benefit na natatanggap. Nagbibigay po ng ang California kasi yan ang tinatawag na golden states. Kasi guys, ang California marami pong may bibigyan ka po ng tulong pinansyal na katulad ng Calpres or EBT card, cash po yan. Magagamit mo yung food, iba pa. So yung yung isa na Memphis, Tennessee daw siya, wala na dyan, umalis na. Parang ayun yun, maganda yun kasi nakikipagkaibigan sa akin, di nagtatanong kung ano yung gagawin. Tapos yung isa naman, hindi naman siya ginagalaw, nagagalit din. At saka yung Pilipina dyan, nagagalit din. So may kapwa po Pilipina na pareho silang may disability na nag-aaway po. Hindi ko po maintindihan kung bakit. So yung isa naka-walker, yung isa nakatungkod. Tsaka nag-aaway po sila, hindi ko maintindihan po kung anong pinag-aawayan nila. Parang pinag-aawayan tungkol sa aso. Tahimik lang po ako dyan kasi binigyan na po ako ng warning. Dahil nakipag-away po ako sa isang Meksikana na sobrang greedy din, di ba? Nanghingi naman ako ng pakisuyo na sa kanya ng move a little bit, ganun. Kasi nandoon na yung ko. Sinisiksik yung sarili niya dito sa akin. Di tapon ko nga yung niya. Simula noon, wala na. So ngayon naman, may isang bisis po na gumamit po kami ng banyo para may iba naliligo, yung iba naglilinis ng mukha kasi may iba, yung mga iba na medyo matitino, may mga trabaho po, kaya gumigising ng 4:30 ng umaga, 4 o'clock yung iba para pumasok ng trabaho kasi malayong lugar po eh. Kailangan ng sakayin ng 2 bus tapos train, malayo po. Kung lakarin mo man 20 minutes din, ganun.
So, ngayon po, tulad ko kanina, nag-live ako kanina. Kaya lang, 9, 8 o'clock, before 9 na tinaano ko na po, kinakatog ko na 1 oras lang kalahati. Hindi na po ako nakapag-live ng mga 9, 8, ganun. Hindi na po. Kasi sa umaga na lang po ako nagla-live. Ngayon po, yung isang bisis, yung ali, burara po. Biro mo, nag-iwan ng dumi at hindi nilinis. Hanggang sa ang janitor na po yung naglinis. Nung nilinis ng janitor, galit na galit siya. Nagsusumbong. Parang kinuna ata ng pictures para isumbong, para maniwala sa kanya, kanyang boss or supervisor. Kinukwento ko rin yan sa aking case manager na ganito yung nangyari. Kaya lahat kaming mga babae naggumawa ng report. Ngayon isang beses na, kasi araw-araw kami dyan may ginagawa kami. Pag wala yung taong naka-assign sa paglilinis ay tatawag ng volunteer. So magbo-volunteer kami. Isang beses na tumawag na volunteer ng paglilinis ng banyo, at ako po yung dalawa kami naglinis ng banyo, shower, sink, mop and sweep and mop sa banyo. Yung pinalabas na lahat po, hindi na pwedeng maligo hanggang sa matapos maglinis at matry yung floor, kasi bawal ka rin lumakad doon kung ano po, yung basa pa yung sahig, kasi iniiwasan matumba. Yung huling nagkaroon siya ng accident noon ay nag-iwan ng dumi naman. Sumulat na naman ako ng accident, ng report, na sinabi ko doon sa staff na nag-iwan siya ng dumi, at ako inilinis ko, munti ko pang mapakan. So ngayon, natapos na rin yun, di ba? So mga 2 araw bago yung accident naman, umaga nga, kasi papasok na naman sa trabaho, naunahan ako naligo. Yung babae na yun nandun sa nakadayapir. Ngayon po, nakauna siya, nandun siya sa banyo. So sa mga ganito kasi dito sa Amerika po, iba kasi yung basura ng basura, iba din yung basura ng mga diaper na basura. Hindi pwedeng isama dun sa basura ng kitchen or sa banyo, kasi yan health hazard daw, sabing ganyan. Yung araw na yun, sumisigaw yung ali, "Hello, if somebody has a diaper there, I need one." Sabing ganyan. Hindi ako makalagay ng pantalon ko kung wala, sabi niya, yung wala yung diaper. So sabi naman nung isa kong kasama, "Just wait, kasi kukuha ko ng diaper para sa'yo." Ako, sabi niya, "Hurry up." Sabi naman, "You be quiet there, kasi kung ayaw mong tumigil at umagang-umaga, wala pang 6 o'clock, maingay ka na, I'm not gonna give you a Pampers." So iniwan na yung tapos pinag-usapan namin na bigyan namin ng garbage bag para ilagay sa garbage bag yung kanyang dirty diaper, para maitapon dun sa labas. Alam mo yung ginawa? Sabi niya, tapos sinasabi na disinfected mo yung yung inupuan mo or yung kalat mo dyan. Sabi niya, "Bakit daw, mayroon kayong camera, you're taking pictures on me?" Sabing ganyan. Hindi na kami tumigo, kasi kapag sinagot pa, maging malaki ang gulo. Ngayon po ay hindi niya nilagay sa plastic bag yung dirty diaper nitong babae. Nagkita na naman kami ng aking case manager. Kinukwento ko ngayon, mayroon akong ibig sabihin. I just had a report, because I went to Kevin. I told Kevin, I think dirty diaper should not be thrown in the garbage can, because first of all, stink,
And we eat sometimes in the bathroom, and sometimes there's some people eat in the bathroom, and we warm up our food in the microwave, and the bathroom, women's bathroom, right there where the microwave is, and the people is also eating there, and see through her dirty diaper in the bathroom, and it's naked, and it's really bad. For 11 po yung aking train, for 11. I-update ko lang po kayo sa aking kalagayan dyan. Ngayon, pinag-isipan, sabi ko, alam ko, nagtrabaho din ako ng care home, pero iba yung diaper, garbage can eh. At saka nakaano yan kasi talagang mabaho yan. Ngayon, inimti na pagkagabi kasi naglilinis nga kami, may duty kami tuwing gabi. Alas 6:30 na mayroon kaming duty maglilinis. Katulad ko ngayon, sabi ko dun sa manager ko, hanggang 3 o'clock lang ako. Kasi mayroon akong trabaho dun sa shelter. Pagdating ko, pagod na yung katawan ko bago ako makakain. Pagod na yung katawan ko dito eh. So ngayon, nung Friday, yung Friday ng 3 o'clock, nandito na po yung train ng galing sa San Francisco. Ngayon po, nung Friday, sa umaga akala ko na alis na. So nung Friday po ng 3 o'clock, kinuha ng fire truck, pati mga gamit niya. Di namin makita kung yung sino siya kasi nagtalukbong parang kriminal. Nagtalukbong yung kanyang kasi doon tinatapon yung diaper niya sa banyo. Ngayon naman, kagabi, nakita ko naman yung isang nagda-diaper na tinatapon niya yung diaper dyan sa banyo. Pero nakabalot yung kanya ng diaper ng plastic bag. Nakabalot ng plastic bag. Kahit na kasi po yan nangangamoy kasi yan pag kasi iniimti yan, dapat paper towel lang yung yung garbage doon. Walang mga empty diaper ganun kasi hazard yan kung gusto sila naglalagay ng doon nila tatapon sa labas. Sana lagyan nila no empty diaper dyan. Sulat ng ganun. So, andito train Kasi nandito tayo sa Caltrain guys, naghintay ako ng Caltrain. Hihintay pa ako ng Caltrain. So, yun lang po. Ngayon, ayoko na pong magsalita. Diretso na po ako magsumbong doon sa staff para sila na po yung gagawa. So anyway guys, kapag matanggap, malaman ng case manager ko na mag-appointment kami na titingnan yung apartment, makikipag-anuhan na naman, baka makaalis ako soon dyan sa shelter kasi guys, yung katawan ko puro pasayan, puro kagat ng yan. Mga kagat po yan ng tinatawag nilang big bugs. So puro kamo, puro na sa po talagang hindi mo kasi alam po kung saan yung iba kinukuha ng mga pulis. Yung pulis araw-araw, halos araw-araw may ambulance dan, may araw-araw may ambulance, may pulis. Halos araw-araw yan dyan po. Halos araw-araw may ambulance, may pulis dyan sa shelter na pumupunta. Yung iba kasi guys, swapang, di ba? Pag panay reklamo na na yung pagkain ay hindi masarap.
pagkatapos, kasi ang mga pagkain dyan po, mga donation lang din, hindi mga donation lang yung mga pagkain kung galing sa mga grocery store. Yan po yung mga pagkain bakery, sa mga bakery, mga, ano yan po yung mga pagkain po dyan sa shelter. Ako naman po hindi, bihira lang po ako kumakain dyan kasi bumibili naman ako ng sariling pagkain pag nandito ako sa Hillsdale. Dito na po ako kumakain, dito na rin ako nag kumakain at dito na rin po ako yung tawag nito, kakain. Pagdating ko doon hindi na po ako kakain, katulad ngayon kakain ako doon kasi mayroon naman akong baon, nandito yung baon ko guys, yung baon ko nandito sa backpack. Hindi ko naubos yung aking soup, yung broccoli soup, hindi ko naubos. Tapos mayroon din akong kanin sa kamanok doon, pwede na yung kainin. Tapos lalabas na naman po ako bukas, so halos araw-araw ako nandito ngayon sa labas. Tapos guys, yung birthday natin guys sa Merkulis na, hindi ko alam kung hindi po ako magbe-birthday sa trabaho o sa ano. Kasi may pasok po ako, nakalimutan kong mag-DO. Kalimutan ko pong mag-request ng DO. Kaya papasok po tayo. At saka ano po, 2 days after my birthday po, ano na po, 3 days after my birthday is 27 years old maybe. So yan po yung yan lang po ang update ko po sa inyo. Hindi ko po alam, i-update ko kayo kapag nakakuha po ako ng apartment, kung hanggang kailan po ako dyan sa shelter. Kasi kung darating na po ang next month, kasi 3 months na ako sa next month, kung sasabihin na aalis na ako, ay hihingi po ako ng extension. Total maganda naman performance ko po dyan eh. Sa lahat ng mga babae mahiling mag-volunteer dyan, maglilinis ako, kaya sinasabi thank you Edita, kasi pag sinasabi talagang volunteer, kahit na wala kang talagang magbo-volunteer ka. Kasi yan po, may nagsabi kasi sa akin dyan na para mabait sila sa'yo, kailangan mag-volunteer ka. Kailangan gawin mo lahat, wag kang wag mo silang sagot-sagutin, kasi pag lalong sinasagot mo sila, lalo kang pag-iinitan. Kaya hindi po ako kasi madali silang magsabi you're out, ganon. Kaya ako guys, hindi ko ginagawa yan. Kasi unang-una, meron akong depression, alam nila yun. Yan ang inaano ko po sa kanila. So pangalawa po ay wala naman dyan po ako araw-araw. At saka pag kumain po ako, yung paghalimbawa dinner po, hindi naman ako kumukuha ng marami para ilagay sa kwarto para doon ko kakainin sa bed ko. Hindi po ako ganun. Minsan nga hindi ko pa nga kinakain yung aking party. Pag nakikita kasi yung kita lang sandwich, peanut butter sandwich, or any kind of sandwich, hindi kasi ako guys kumakain. Kaya pinipili ko yung pagkain na pag susok na lang ako, ganun na lang. So yan na lang po yung ganun na lang po yung yung ginagawa ko dyan. So ayaw ko na pong maraming mga fruits. Kanina nagkuha lang ako ng 3 pirasong saging para naman hindi ko maubos yung may iba, diba? So ngayon kakainin ko guacamole at saka chips, mayroon ako doon sa yun po yung kakainin ko ngayon, at saka soup. So shout out po sa aking mga minamahal mga subscriber, silent viewers, sa mga OFWs, kaibigan at hindi, mega love shout out. At sa lahat-lahat ng sumusuporta ng aking channel, thank you so much. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel, hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. At ito
approaching na po yung 411 po. So ngayon po ay yan lang po yung update ko po sa inyo na yung kalagayan ko dyan sa shelter. Up and down. Wala na, namimiss ko po yung mga naging kakaibigan ko kasi wala na. Mga bago na itong mga tao na nandyan. At mahiling makipag-away po. Mahiling makipag-away po yung mga tao ngayon dyan. So, meron namang isa pang natira na sabi niya, you are really good. Sabi niya, ganyan, ang napakabait mo, ganun. Saka, marami kahit na mga lalaki sinasabi nilang mabait ako. O, di ba? Ito na yung crane. Ayun na po. Bibidyohan natin po yung crane kasi sasakay po tayo dyan. Sasakay po ako ng train. Ito po yung train ko po ay libre po yung train natin. At saka yun po yung train. Yun po ang ating sasakyan. Para po sa San Francisco po yan. Dito tayo sa dulo guys. Itong huling bus ang ating sasakyan, itong huli. Kung alin po yung matapat sa atin, yun ang ating doon tayo sasakay, ayun, dito. This is northbound local train 635 making all stops to San Francisco. Next stop, Newark Park. Dito na po tayo sa train without po. So hanggang Melbury po ito. Thank you sa hanggang Melbury. So ito yung buhay natin po. Magbabas ako sa umaga ng 6:30. Kanina po malas ako doon sa shelter ng 6:30, 6:35 ganun. Tapos sumakay ng bus. Bukas pagkasasakay po ako ng 6:40 na bus. Punta naman ng dito sa dito sa Mateo kasi mayroon akong appointment sa eye appointment ko po. So hindi na siguro ko pag halimbawa doon na lang ako, hindi na ako magsasakay ng train, baka magbabas na ako kasi mahirap, baka lagyan ng dilation yung mata ko, mahirap tumingin, mahirap makita kasi yan magbablur. So ngayon po hanggang Melbury tayo, Hayward Park. Dati guys, Kmart to dito ako nagtatrabaho noon. Dito ako nagtrabaho dati, dito sa may So, yan po yung buhay ko dyan sa shelter po. Meron akong 3 kaibigan na Latino. Wala na yung isa, umalis na. So, hindi ko alam kung babalik. Tapos, may pumalit na isa, 3 na naman sila. Ginawa nila ako kahapon ng guacamole. So, yun ang kakainin ko mamayang gabi. Guacamole at saka chips. Yan ang kakainin ko. So, sa aking mga members, support sa atin nag-isang sponsor na si JC Pinariho Mega Love Sita. At sana sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. Alam mo kasi guys, dun sa yung sa shelter, ang buhay ko sa shelter talagang
katawan ko po, marami kami, tatlo na kaming sa area kong bed. Tatlo na kaming kinakagat yung tinatawag na bed bugs. Maano po, Makati. Yan po. Yan. Saka yung sa braso dito. Hindi na yan masyado Makati guys kasi inaano ko ng sa gabi, inaanuhan ko ng ng baking soda kasi sobrang kati talaga. Hindi ko talaga So ngayon parang ginawa ko sa kati. Kaya guys, yun ang inaano ko po, yun ang inaano ko yung kati, sobrang kati guys, sobrang. Diyan sa kaya nagpalit kami ng bed kami, tatlo kami nagpalit ng bed kagabi, ng bed sheets. Tapos inano ko, pinapunasan ko yung kwarto ko na yung bed ko ng ng Lysol para hindi yung bed bugs. Parang yung bed bugs parang surot sa atin, di ba? Hindi ko lang alam kung surot yan. Kasi talagang yung kating-kati. Dito na po tayo sa San Mateo. So, tatlong stop pa. Dalawa na lang. Tatlo. Burlingame, Broadway at saka Burlingame tapos Broadway. Tapos Melbourne na. Kaya guys, yan po ang buhay ko sa shelter. Nagkaroon ako ng kaibigan. Pero yung mga babaeng kaibigan, wala na po sila na tuwing umuwi ako doon guys, hindi ko na sila nakikita. Pero yung sinasabi ko sa yung madumi na ali. At saka yun. Maano yun, magpalaawa yun. At saka isang salita ka pa lang, marami na yun sa kanya. Kaya talagang pina-exit siya nung Friday. Pinaano siya nung Friday. Nakatalukbong yung ulo niya. Hindi naman naglilinis. Saka madumi siya. Caltrain is a proof of payment system. Madumi siya Please guys. have your ticket, Clipper card, or Madumi mobile siya. phone ready for inspection. Yun lang po. Naminis ko yung mayroon akong isang matanda na kaibigan na sabi niya, I'm leaving Thursday, sabi niya ganyan. Yung naaawa ako doon guys kasi hindi siya inaano siya ng kanyang anak. Hindi siya inaano ng kanyang anak. Tapos wala ngayon siyang kaibigan na ilipat siya ng shelter guys. Wala siyang kaibigan. Kung siguro sabi niya kung in-extend niya yung kung inano niya yung extension niya, baka magkaroon pa siya ng extension, sabi. Now approaching. Hindi niya binigyan hindi niya binigay doon, hindi siya nagbigay ng extension. Kaya nilipat siya, naawa ko. Kasama niya ngayon yung aking anak doon. Kasama niya yung aking anak, si Brian. Si Brian kasi guys nawala ng apartment kaya nagiging homeless din. Homeless na lang yung bata na yun. Kung maano din yung bata, malaki siya kumita guys eh. Kasi nung nagsuldo siya, pinasok sa bangko ko yung pera 1,000 something 1,222 ganun. So may pera yung aking anak, kaya lang so walang tao guys, yung mga iba walang empty yung seats. This is northbound local train 635 making all stops to San Francisco. Next stop, Broadway. Broadway. So Doors are closing. pagdating sa Broadway guys, pagdating sa Broadway ay Mary, nandito po ako sa kanako kahit na mahaba-haba ito ng kaunti.
Kasi buhay ko to, ito yung buhay ko sa shelter. Traveling araw-araw. Sasakay ng bus, sasakay. Ngayon pa uwi, isang train at saka isang bus lang. Pero papunta dito sa Hillsdale, 2 bus, isang train. So hindi nag-work out kanina yung ano ko, yung bus ko. Hindi ko lang alam kung may pera pa. Kasi kung wala na, hihingi ako uli ng clipper box. Naubos na yung, hindi pa puno kasi 65 lang, 65. Eh, wala pa naman 49 eh, 1 month. 2 months na kasi ako doon. Tingnan ko po. Kasi kahapon, gumagana pa yung ano ko, yung clipper card ko. Hindi ko lang alam kasi ngayon pag ano, ano natin yung ating clipper bus. Kasi yun ang pamasahin natin. Pag hindi, hihingi na lang ako sa bus driver ng ano, Please use the ng 6 northernmost cars to exit the train. Use caution when exiting. so kung hindi, ito na po yung clipper card natin ng bus. Pag hindi po, ay hihingi na lang ako ng ano, ng free ride sa bus. Isang beses lang naman dito. Isang beses lang naman kami. So ito na po yung Broadway. Pagkatapos ng Broadway ay Melbury na po. Pagkatapos ng Melbury, maghintay na po ako ng bus papunta na sa ano, shelter. Ito, mayroon pang isang train guys. So, dumating na yung isang train. School. Burlingame High School. Sa Broadway. Ayan guys, ay priority lang ang seats niyan sa mga matanda, may cane, may walker at saka pregnant. Cane, This is wheelchair, northbound local train 635 blind making at all saka stops to San Francisco. pregnant. Next So, stop, doors are yung closing. Please may stay clear ano of po, the yung may stick po, ano yan, blind. So yung isang nakatayo, cane, tapos wheelchair, tapos blind yung may stick, tapos buntis. Yung seat na yung tatlong seat yan sa wheelchair kasi na ano siya, nagre-recline. So, ngayon po ay dito na tayo sa Melbourne. Melbourne na po yung susunod. Melbourne na po sa bababa po tayo dito. Bababa na tayo guys. Ito na yung baba natin. So maaga po tayo ngayon makarating ng ano, kapag makasakay tayo ng bus ng ano po, ng 4 o'clock, so mga 5 o'clock na doon tayo sa shelter. Now approaching Millbrae Transit Center. Your connection to BART, SamTrans, and San Francisco International Airport. Sino po?
सब का तो और फिर रात को 2 से मिलने चला गया था Dito na po tayo guys. At saka mayroong bar doon guys oh. Sa kabila may bar. Ayun yung bar doon sa kabila oh. Yan ang bar. So, nandito po tayo guys sa ito po yung papunta ng bar po. Kukunik ka po sa bar. Ayun yung bar yan. Yan po yung bar. Yan po yung bar dyan. Oh. Mahaba din yan. Parang train din yan po ba? Mabilis din po yan. Kaya lang hanggang mapapunta yan ng Concord, ibang side naman yan guys. Colma. So, nandito na, ito na po yung inside ng, ng BART station. Yan. Yan po yung BART station na yan. So, ngayon po dito tayo kasi sasakay po tayo ng bus. Ito po yung buhay ko. Papunta na tayo ng shelter guys nito. Pagdating sa bus naman po, pagbaba natin doon, lalakad tayo ng 20 minutes bago to tayo makarating ng shelter. Ito, may dumating din na BART. So, dalawang part na po yan doon guys. Oh. Dalawang part na. So ngayon guys, hanggang dito na lang po ako. Thank you so much and I love you guys. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel, hit the notification bell. Thank you so much from Hillsdale Mall. Update tayo dahil mahaba na po yung bus natin, yung vlog natin kapag hintayin pa natin makarating tayo doon sa trabaho o sa shelter. Thank you po so much. I love you sa aking mga members, super chat ng isang Spencer na si GC Pinariho. Mega love shout out sa aking mga minamahal na mga subscriber, silent viewers, sa mga PWs, kaibigan at hindi. Mega love shout out sa lahat-lahat ng sumusuporta natin. Thank you and I love you guys. Bye-bye.